Sarado mong 80. What's up mga master? Good morning sa inyong lahat. Welcome sa isa na naman panibagong Lalamove serye ngayong araw na ito. At ito, kakaiba yung vlog, kakaiba yung biyahe natin ngayong mga master kasi meron ako napagtripan na biyahe. Long ride. Hindi naman long ride, parang ano lang, average ride lang to kasi diyan lang naman sa may Pasig. So ito, napagtripan ko to mga master kasi itong biyahe na to, itong kliyente natin, ano ko na to, suki ko na to, no? Dito sa may Parañaque, nagpapadala to ng mga food supplements. So lagi ko na to napipikapan dati nung naglo-long ride tayo. Alam niyo naman, ang baba ng fare ngayon, di ba? So ang Pasig kasi, kadalasan ang Pasig, mataas na ang Pasig sa 150. Ganyan. Sobra na yon, 150, 160, mataas na yon. Ngayon, ang booking niya is 210. So sinwipe ko na mga master, pagtitripan natin. Tapos kukuha na lang tayo ng kasabay nito papunta rin sa Taguig. Saan gagawin natin? Pagbalik ng Pasig, short ride na lang tayo hanggang sa makauwi tayo. So yun ang game plan natin ngayon. Sana maging successful yung plano natin, no? Okay, so papunta na po ako sa sa pick up natin. Malapit lang naman to, mga nasa 2.5 kilometers away lang. Alright, so thank you po sa lahat ng mga subscribers natin dyan, sa walang sawang pagsuporta. Maraming salamat din sa mga nanonood ng ating fishing adventure sa Lalamove at saka mga old videos natin. Mukhang umaangat yung mga old videos natin, yung mga video natin sa Marilake. So maraming salamat sa mga nanonood at sa mga bagong subscribers. At syempre yung mga since day one na nandyan. Nung nag-start tayo, nandito na kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kahit anong content, nandyan pa rin kayo. Ganyan naman dito sa social media mga master, nagbabago-bago talaga yung content. Kaya ayan, kung trip nyo lang yung content na ginagawa natin, maraming salamat sa pagsuporta. Alright, so yun lang mga master. Isang malaking pasasalamat para sa inyong lahat. Alright, so ayan, nandito na tayo mga master sa ating pick up. Oo, papuntang Pasig. Sige boss. So balik na naman tayo mga master sa struggle ng paghanap ng matinong kasabay papunta doon sa booking na una natin. So ito ang natin, ang struggle. Medyo mahirap humanap ng kasabay mga master kapag ganito. Pag nahirapan tayo kumuha ng long ride din na kasabay, ang gagawin natin, mga short ride na na booking ang isasabay natin paunti-unti hanggang sa makarating tayo dun sa drop off natin. Ito talaga mga master ang struggle, yung pag-aabang ng kasabay na medyo maganda yung fare. Ito kainta mga master. Ito pasok to. Sige, tirahin natin to. Ito kainta. Ito na lang kainta. Alright, let's go. Ayan, so meron na tayong double book mga master, kainta at Pasig. Nako, classmate ko pa. Ang pipikapan ko, classmate ko mga master. Classmate ko. Kita ko agad yung pangalan Alright, so ito classmate ko nung pipikapan natin. Classmate ko nung
classmate ko ng simula first year high school hanggang fourth year high school. Ayan si Ruel. Shout out kay Ruel. Di niya alam na ako yung kukuha. Let's go. Pick upin na natin to. Ba't si Ruel Daog? Kala ko si Ruel Daog. Hindi. Nakiki-account lang sa akin. Ah, kaya pala eh. Siya magbabayad sa'yo. Sino? Si Ruel? Ah, sige. Teka. Hindi, may nakalagay dyan eh. Sabi ko si Ruel Daog. Si Ruel, doon na nagtatrabaho kayo, ano? Nagbebenta kami. Nakiki-ano lang siya. Ah. Kala ko si Ruel eh. Sige. Hindi, meron na yan. Diretso na ako doon. Saglit lang ako eh, hanggang... Okay na yan. Kala ko si Ruel eh. Sabi ko, lulukuhin ko sana, hinahanap ko. Kasama ko siya, pauwi na. Pauwi na? Yung boss niya tumakbo gobernador. Panalo? Talo? 1 month yata siya doon. Yung during Election. Tapos talo eh. Talo. Balik na sa Manila. Balik na Manila. Sige. Kala ko si Ruel eh. Lulukuhin ko sana si Ruel. Sabi ko kay Norberto na siya nagtatrabaho. Bigyan ko lang siya commission. Ah, sige. Wala, maliit lang din. Sige. Get pa eh. Okay. Ano pala? Tawag nito. Ayun na nga. May commission lang yung kaklase ko sa kanya. So, ayun o master. Alam. Okay. So, let's go. Yun pala ang kwento. Classmate ko rin yun nung high school kami. So, pag ilang pick up ko na sa kanya, pangatlo. Ayan, kala ko yung isang linuloko lagi namin na classmate namin eh. So, ayun, let's go. So, pwede natin sabayan, kaso lang meron na tayo eh. So, ang gagawin natin mga master, diretso na to. Parehong imagine mo, parehong 22 kilometers, magkaiba ng pair, no? So, una natin i-deliver yun sa manggahan kasi pagkain to eh. Tapos susunod natin yun sa Kainta. Tapos sa Kainta na tayo maghahanap ng booking pabalik. O yan, ngayon lang tayo ulit nag-long ride ah. Actually, hindi naman masyadong long ride. Mid-ride lang to mga master, 22 kilometers lang eh. Kaso city drive, no? Medyo matapik. At siya nga pala. Balik tayo sa road safety mga master, no? 'Di ba nabalitaan natin lahat na tawag nito? Bumalik na naman ang no contact apprehension mga master. Ayan, talagang ipipilit nila 'yan kasi nga alam niyo sa no contact apprehension, sa totoo lang, may pera diyan mga master. No? May pera diyan. May pera diyan ng third party at ang gobyerno. So, kaya ang mangyayari diyan, kung sino yung nagbabantay ng CCTV, talagang mag-aano yan mga master. Manghuhuli yan, no? Walang konsiderasyon yan. Pag ikaw nagkamali sa kalsada, walang consideration yan, unlike nung tao lang yung nagbabantay, di ba? Talagang pag napicturan ka, huli ka na agad. At automatic may violation ka na at magmumulta ka na. So magiging masipag itong mga operator ng NCAP dahil may commission sila diyan sa sa kada huli at malaki yung commission nila diyan mga master. No? Kaya dun sa mga pasaway sa kalsada, kahit na hindi pasaway, marami mga pasaway ng mga rider eh. Ingat tayo, kailangan nating sumunod sa batas trapiko kahit na walang nakatingin. Kasi yung mga city na sakop ng NCAP ay medyo dumadami na. So itong alam ko ito lang yung alam ko na sa Quezon City, sa dun sa banda ron Quezon City, Ross Boulevard kasama yan sa NCAP. Etong C5 yan kasama yan sa NCAP mga master.
At dito tayo rumuruta madalas, C5 at saka ano, Ross Boulevard, no? Ayan, so magiging effective na ang NCAP dyan. Kaya ang disadvantage nito mga master, konting pagkakamali mo lang, kahit na lumagpas ka dyan sa mga guhit na yan at napicturan ka, automatic may resibo ka na agad, no? So wala nang ano yan, walang pakiusapan. Talagang ano yan mga master, titikitan at titikitan ka. So magbabayad ka agad. At talagang marami ang mapapadala ng love letter. Marami ang mapapadala ng love letter mga master. Sure yan. Kaso lang, etong NCAP na to, kilasan kasi motor lang talagang laging nabibiktima sa mga ganito eh. So yan ang disadvantage yan. Ang advantage naman dito sa NCAP, sa government, mga master, mas less na yung trabaho ng ano, ng kanilang mga personnels, no? Pero nagbabayad sila sa third party. Yan. Sa third party kasi ang mag-ooperate niyan, mga master. So, kaya dun sa mga rider na pasaway, ingat-ingat kayo kasi wala nang ano yan, walang lagay-lagay. Ang kagandahan naman dyan, mababawasan na yung corruption sa kalsada, mga master. Wala nang kotong-kotong, di ba? Yun nga lang, talagang grabe yung mangyayari dyan. Grabe yung paniningil na mangyayari dyan, mga master. Talagang garapalan yan. Pag lumagpas ka lang, nagkaroon ka ng konting violations, automatic, ano agad yan, may resibo ka kaagad. Walang ano yan, walang pakundangan yan. Huli lang ng huli yan. So, pag ikaw lumagpas sa motorcycle lane, pumasok ka sa yellow box, beating the red light o whatsoever, yan, huli ka dyan. Basta any violations na pwedeng ipatong sa'yo, ipapatong yan sa'yo kapag nagkamali ka. Might as well na kahit na walang nakatingin, sunod na lang sa ano, sa batas trapiko, no? At magkaroon ng ano, mahabang pasensya. Huwag masyadong mainipin. Hindi ko lang alam kung may speed limit yan hindi ko nabasa eh. Pero ayan, maraming pera na naman ang ano yan, ang luluwa, sigurado yan. Kaya tayo mga master, ako sobrang ano, ingat ako pagdating diyan sa mga intersections, di ba? Ito, tandaan nyo rin yung mga road signs kasi maraming mahuhuli yan mga master sa mga road signs na yan, no? Yung mga arrow sa kalsada, kapag mali ang pwesto mo, kung ikaw ay kakanan tapos nandito ka sa straight lane, huwag ka nang kumanan kasi sigurado huli ka na agad. Dumiretso ka na lang tapos maghanap ka na lang ng U-turn para ano, para hindi ka mahuli. Okay lang gumastos ng konting gasolina, huwag lang mahuli. Maraming nahuhuli dyan sa mga ano, sa road markings. Yan ang ano, ang number 1 na violations na nakukuha ng mga rider, yung mga road markings. So, yun lang. Nabigyan ko lang kayo ng konting ano, abiso. Ayan mga master. Nandito na tayo sa ating ano, sa ating drop off. Sana tama 'yun. Sana tama yung drop off natin. Lalo move. 210 lang. Okay. Salamat. Number niya hindi makontak.
Alright, so yan mga master, let's go! Punta na tayo sa Cainta. Saan ba yung daan ng Cainta? Nakalimutan ko na. Tagal ko na kasi hindi pumupunta rito eh. Master, nandito na tayo. Kaso bawal yata dito eh. Ay, sumagot. Hello po sir, Lalamove delivery po. Sige. Okay. Yan boss, okay na. Exit na tayo mga master. So hanap tayo ng booking. Patay tayo nito dito sa Cainta mga master, wala tayong signal. Sa pagko-close lang, hirap na hirap ako. Kanina pa tayo nagko-close, walang signal. Alright, so yan mga master, ang hina ng signal ko dito sa may Cainta. Punta tayo ng Pasig, tapos doon tayo maghanap ng booking. Guy mga master. Grabe naman signal natin ito. Punta na natin to. Ayan, meron tayong booking. Sana makuha natin to. Papuntang Parañaque to mga master. Alright, so yun, nakachamba rin tayo, no? Spready Manila. Okay, puntahan na natin. Dito na tayo sa sa ating drop off, pick up pala. Hill po. Unit 201. Oo, syempre. 201? Oo. Diretso ka tapos kaliwa, second floor yun. Second floor ba yun? Akit pa? Kaliwa, second floor. Diretso, kaliwa. Makikita mo rin yun. Sige. 201. O, shout out muna. Shout out. Sige nga, dito. Hindi kayo maputol yung kanyan, bracket. Mainit eh. Hindi ba matutunaw yan? Tunaw to pagdating dun. Sure ako 100%. Ay, ito. Talo lang tayo dito sa mga master, sa signal kasi yung signal ko pucho. Agoy. Ito na mahirap dito. Walang kwenta talaga tong globe na to. Hindi natin nakuha mga master yung Parañaque Pasig. 207 yun, no? Priority, sayang. Nawalan kasi tayo ng internet eh. Ano ba naman? Sayang, nakuha na sana natin, Parañaque Pasig, no? Check your internet connection na naman tayo mga master. Ito, Pasig, Parañaque, pwede na to. Sige, tingnan natin to. Wala talaga, wala yung signal mga master. Pangatlong booking na to na hindi natin makuha. Saka tayo makakakuha ng magandang signal. Nakakapagtaka tong globe na to, no? Nasa city naman. Dapat pag nasa city, malakas ang signal nila kasi business sectors eh. 'Di ba? Pero tinan mo, walang signal sila. Grabe. Nakakaumay. Globe, shout out sa Globe Telecommunications Company. Kung kailan nandito ka sa Maynila at saka naman yung signal nyo parang sayang yung binabayaran sa inyo. Simpleng Lalamove lang to ha, hindi kayo makakuha ng signal ha. O, tinan mo. Wala, di ba? Tsambahan.
Ayan, nakuha na tuloy. Naunahan tayo dahil sa signal, mga master. Talaga, negative tayo dito sa sa tabi ng Pasig City Hall. Walang signal. Kanina pa ako nag-aantay ng booking. Wala tayo makuha. Ano ba yan? Kala ko hindi ko nakuha yung booking. Wala kasi kanina eh. Okay naman. Kaya pala kumuha ko ng booking na isa, mga master. Hindi ko na tawag nito. Lechugas oh. Ang tagal ko nag-antay. Nakuha ko pala yung booking na isa. Yung 207, pero try another order kanina. Nagtaka ako bakit pag swipe ko nakalagay tawag nito. Complete ko daw yung order na yung pala meron na tayong dalawa na namang order. Anyway, sige, puntahan na natin. Kain mo, mga master. Nakuha natin yung booking, pero yung pagka-swipe ko kanina, di ba nakita nyo naman, try another order ang nakalagay. Kasi hindi natin nakuha yung booking. Tapos chinek natin sa active booking, wala. So hindi talaga natin nakuha. Tapos ilang minuto nung kukuha na tayo ng booking mayroon pala tayong active na dalawang booking. Nakuha pala natin yung 207 na yun. Panalo yung booking na to kaya nang hinayang ako na na hindi natin nakuha kanina. Pero napunta pa rin sa atin. Kailangan pala talaga i-double check natin yung app natin para nagloloko yung app. Try another order tapos biglang makukuha mo pala. Dalawang beses na nangyari sa atin yan, Paano pa tayo? Mare-report pa tayo pag nagkataon mo, master. So yan, malapit na tayo sa ating pick up. Good news pa rin. Sana matuloy itong na to. Sana matuloy itong booking na to. Yes, sir? Okay. Paranaque to, sir, no? Okay. Kamlala mo po. Apo. Ito, boss. 159 lang, boss. Sir? Okay. Salamat. Uy. So, ayan, mga master. May tip pa. Meron tayong tip na 11 pesos. So, first time. Ayan, mga master, nandito na tayo sa ating drop off. Hindi ko lang alam kung saan to. Hello po. Hello, boss. Lalamove delivery po. Apa, nandito na po, boss. 4 hours. Kumita naman tayo ng disente, mga master. Kasi long ride yung kinuha natin. At medyo mais-ais yung fare. So, quality. Ano, sir? Mark. Oo, Mark Mariano. Oo, sapato. 207. Alright. So ayan, mga master, na-drop off na natin dito sa ating drop off. At syempre, hindi ako pumayag na GCash kasi kailangan natin ng cash. So ayan, nagbayad naman 207 exact amount. So ayan, mga master, tapos na yung ating session ngayon. Tapos na ang ating half day. Half day na naman. So alauna ng hapon. At kasagsagan ng init ng araw, mga master. Ayan, assessment sa ating biyahe. Yan, napagtripan ko lang talaga yung long ride kaninang umaga kasi maganda yung fare. To 200 plus Pasig lang. Ang good news naman na partneran natin ng okay lang din naman, 177. Tapos pagkagaling natin doon,
nakakuha tayo ng isang booking pabalik. And then yung isa medyo struggle itong huli kasi nga yun na nga, sinwipe ko na siya pero biglang try another order. So in short, alam naman ng mga rider yan kapag sinabing try another order, ibig sabihin wala ka ng pag-asa, hindi mo na makukuha yun. So yun, pinabayaan ko na. So dahil sa sobrang hina ng signal natin, ano tayo tawag nito? Nahirapan tayo kumuha ng booking. So yun, nung umalis tayo dun sa pwesto natin, meron tayong nakitang napagtripang booking, sinwipe natin. Ayun, only to find out na ano na pala, active pala yung booking natin na isa, no? Nakuha pala natin yung gusto nating kunin na booking. Ayun, kala ko hindi natin nakuha, kaya naghanap pa ako ng ibang booking. Kaya dun sa mga ano, dapat mag-check kayo ng ano, ng app lagi, no? Ng yung ano, order, kasi minsan pala dalawang beses na nangyari sa atin to na try another order pero pumapasok, no? Hindi ko alam kung paano nangyari yun, o nag-quit yung dalawang kasabay natin sa pagkuha bigla, or ewan, or may bug si Lala Move Up. Basta check nyo lang din for sure, kasi kanina chinek ko, pag check natin wala naman single order pa rin yun nandoon kaya naghanap pa rin talaga ako ng booking. Pero biglang sa atin binigay, no, binato sa atin. Hindi ko alam kung ano nangyari. May nakakuha na pero ewan ko, siguro kinancel, tas automatic binato sa atin. Pwede yung ganun yata. Hindi ko alam kung ano nangyayari basta yun lang, check nyo lang lagi. So yun lang. At naging maganda naman yung biyahe natin ngayon, quality mga master. Kumita naman tayo ng disente. At marami pa tayong gasolina. Meron pa 2 bar lang ang naubos sa ano natin, sa gasolina. So sa makatuwid mga master, successful yung biyahe natin ngayon, no? At natupad yung game plan natin. 2 papunta dun sa malayo, 2 pabalik. At syempre, dahil dyan, tayo uuwi na. At syempre, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga nakarating sa part ng video na to, no? Kung natripan mo yung ating mga content na kagaya nito, huwag kang magdalawang isip, master. Subscribe ka na. Subscribe lang, pinutin yung notification bell para maging updated kayo sa ating mga future uploads. So, huwag nyo rin kalimutan mga master yung mga fishing adventure natin at camping adventure natin ng mga ginagawa, no? Ayan, panoorin nyo rin po. So, yun yung mga syempre personal vlog natin. Ayan, so maraming salamat. I hope nag-enjoy kayo sa mga ginagawa natin mga content. Okay, so hanggang dito na lang po muli. At pansamantala muna ako magpapaalam sa inyo at babalik tayo next episode. Okay, thank you po and God bless sa inyo lahat. Bye-bye.